pagbabanta ng lalaki kapag inaayawan mo na siya. Yes. Actually, may mga kababaihan talaga na hindi makakakalas sa mga partner nila dahil din sa pagbabanta ng mga partner nilang lalaki na kung minsan is nagpapakonsensya effect pa. That's why mas lalong nakokonsensya yung isang babae na hindi makakalas sa mga partner nila na lalaki. Kasi po Kuya Kiko, parang lumabas ngayon parang ako pa itong may kasalanan. Parang nakokonsensya ako na iwanan ko siya. Yes, dahil po yan sa pambabaliktad ng mga partner ninyo na yung iba dito is pagbabanta po lamang. Ibig sabihin is hanggang salita lang kasi una sa lahat, nung time na nanligaw siya sa'yo, alam niya kung paano ka bulahin. Alam niya na naniniwala ka sa kanya. So that's why ito ngayon na mas lalo kang pinagbabantaan once na inaayawan mo na siya. Actually, itong mga tao na to is matatawag din nating toxic people eh. Kasi parang yung sarili lang din yung iniisip nila. Yes, na kung tignan din natin is parang may sort of narcissistic or narcissist na tao. Kasi yung gusto nilang mangyari is kung ano yung kagustuhan nila ay yun ang masusunod. So pero ito ngayon, isa-isahin natin yung mga pagbabanta ng mga kalalakihan lalong-lalo na kapag inaayawan mo. Okay? Para magiging aware ka rin utol. So ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is masisira din ang buhay mo. Yes. Once na inaayawan mo na yung isang lalaki, isa po ito sa maririnig mo sa kanya. Na possible talaga, maririnig mo ito sa isang toxic na tao. Na masisira din yung buhay mo. Yung tipong parang tinatakot ka na pinapahiwatig din dito na kung umalis ka sa buhay niya is masisira yung buhay mo. Na mas gaganda yung buhay mo once na sa kanya ka mag-e-stay. So ganun po yun. That's why isa po ito sa huwag na huwag niyo talagang pakinggan. Okay? O huwag na huwag ninyong paniniwalaan. So yun. And then ito yung pangalawa is magsisisi ka rin. Narinig mo na rin ba ito sa partner mo once na inaayawan mo na? Isa po itong pagpapakonsensya. Na kung minsan kung sasabihan kanya neto na magsisisi ka rin, is mapapaisip ka talaga, uy, teka lang, bakit kaya ako magsisisi? Ano kaya yung meron? Ano kaya yung mga nagawa ko? So, mas lalo kang maguguluhan. Yes na, kung minsan is mag-e-stay ka pa sa partner mo, kasi dahil sa pagbabanta niya. Nakala mo is magsisisi ka talaga balang araw. Yes, so pinapangunahan niya kung ano yung pinabalak mo. Okay? So yon, and then ito, yung pangatlo is sasaktan ka rin ng bago mo. Physically. Yes, isa pa ito. Na kung minsan tatakutin ka rin ng lalaki na bakit baka may bago ka na dyan ha? So sige, bahala ka, doon ka sumama sa bago mo. Sige, tignan natin, sasaktan ka rin yan balang araw. Yes, may mga ganon, nasasaktan ka physically, bubugbugin ka rin. Yes, kasi kung minsan yung mga kalalakihan is nagmamayabang, lalong-lalo na kapag hindi ka nasaktan physically, and then ito ngayon, babalik na rin kanya. Na baka kung may bago ka na is, yun na nga, baka sasaktan ka rin nun physically. Para ikaw mismo ay matakot na iiwan siya. So yun po yun. Ha? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is, lulubog ka din. Yes, pareho lang ito sa sinabi natin na masisira din yung buhay mo balang araw. So, once na marinig mo ito sa partner mo na lalaki, na lulubog ka din, is actually, isa po ito na mabibigkas ng isang lalaki once na nayayabangan sa babae or sa partner na babae. Na ang yabang mo na. Sige, kung ayaw mo na sa akin, edi wag, umalis ka na dito. Lulubog ka din balang araw. Yes. So, isa rin po itong pananakot na mapapaisip ka rin na, uy, grabe siya makapagsilta, ang sakit. Yes, para masaktan ka rin syempre. And then yun na nga, para magdadalawang isip ka na iiwan siya. Pero kung minsan sa mga salita na ito, na maririnig mo na lulubog ka din, is mas lalo ka pang tinutulak eh. So depende na rin ito sa'yo kung magstay ka pa o hindi. And then ito, yung panglima pa natin is, tatandaan mo, ikaw ang nagloko. Yes, isa rin ito na mabibigla ka at saka mapapaisip ka talaga na, uy, teka lang, parang ako pa yung lumabas dito na masama ah. Kailan ba ako nagloko dito? Yes. Na kung minsan, kapag inaayawan mo na yung isang lalaki, is babalik na rin ka rin talaga or tatakutin ka.
na ipapalabas niya na meron ka ng ibang lalaki. So ganun po yun. That's why sasabihin niya na, sige, kung ayaw mo na sa akin, kaya ka matapang dahil siguro may bago ka na. Dahil may ibang lalaki ka na. Sige, doon ka na sumama. And then, tandaan mo ha, ikaw itong nagloko sa akin. So ganun. So, mas lalo kang makokonsensya na iiwan mo yung partner mo kasi yun na nga, aalis ka sa kanya na yung pagkakaalam niya is niloko mo siya. So ito ngayon, panay-explain ka na sa kanya. Pero actually utol isa rin po itong pagmamanipula lamang na tinatakot ka ng partner mo. So kung kahit ano man yung marinig mo sa kanya is kailangan mong paniwalaan pa rin yung pagkakakilala mo sa kanya. And then, diretso mo pa rin yung pinaplano mo. Okay? So yon. And then ito yung panghuli natin is ang pangit ng ugali mo. Totoo ba yan? So, kung napapansin naman ninyo na yung pangit or yung may pangit talaga na ugali is yung partner ninyo na lalaki, so bakit ka maniniwala sa kanya? Yes? Na kung siya naman itong may pangit na ugali, kung minsan kasi is babalik na rin kay na ikaw pa itong pinapalabas niya rin na pangit yung ugali. Kasi nga inaayawan mo na siya, kasi nga aatrasan mo na siya. So, marami ka pang maririnig talaga sa partner mo na lalaki. Ang pangit ng ugali mo, ganyan ka pala kapag nagsawa ka na, kapag nakuha mo na yung kailangan mo. Sige, sumama ka dun sa bago mo. Kahit ano-ano pa yung maririnig mo dyan. Yes, na pambabaliktad lamang. Kasi in the first place, utol, alam na alam po naming mga kalalakihan kung paano ka bulahin, kung paano bulahin yung isang babae. Kasi sa stages pa lang ng panliligaw is binabasa ka na ng isang lalaki. Na uy, ito pala yung kagustuhan niya. Uy, dito pala siya nauuto. Uy, dito pala siya nabubola. Uy, ito pala yung kahinaan niya. Yes. So that's why, babalik na rin ka rin once na inaayawan mo na siya. Dahil alam niya na malambot ka. Dahil alam niya na ito yung weaknesses mo. Yung isa pa nga dito is, iiyakan ka ng lalaki. Na kunwari is, totoo siya, sincere siya sa'yo. Para maawa ka. Yes. So may mga ganun po yun mga utol. Pero ito, diretsahang payo sa inyo, wala pong ibang nakakakilala sa sarili natin o sa pag-uugali natin kundi tayo lang. Tayo lang po yung nakakaalam ng totoong pagkatao natin. Hindi yung ibang tao, hindi yung kapitbahay mong tsismosa, hindi yung mga marites dyan sa palipaligid ninyo. Kahit ano man yung sasabihin nila, ikaw lang po itong nakakakilala talaga ng lubusan. Ng totoo. Sa buong buhay mo simula pagkabata hanggang sa ngayon. Yes. So that's why, kung aayawan mo na talaga yung partner mo na lalaki, huwag ka nang makinig sa kung ano man yung sasabihin niya sa inyo. Kasi isa lang po itong pagpapakonsensya na mas lalo kang maguguluhan. So kung ikaw mismo magpapagulo din, then mas lalo kang maguguluhan na hindi ka makaka-atras sa partner mo. So paikot-ikot ka lang dyan sa cycle na yan. Na kung saan ka nasasaktan, na kung saan ka nahihirapan is ganun at ganun pa rin. Walang magbabago. So that's why, kung ano po yung pinaplano mo sa ngayon utol na pag-atras at saka na pagkalas is tuluyan mo po. Ituloy mo yan. And then, magkaroon ka dapat ng paninindigan. Yun lang po ang pinaka-importante sa lahat para makilala ka din ng partner mo na may isa ka talagang salita. Na hindi ka takot, na hindi ka rin pwedeng matakot. Okay? So yun ang po mga utol sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then sa may mga katanungan, yes, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and then sasagutin po natin yan. So lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan.